Nagbago na ng mindset si Coach Chot Reyes, bunga ng nalasap na pagkatalo sa rumagasang Phoenix. Ayon sa kanya, nakatuon na sa dalawang laban sa quarterfinals ang kanyang grupo. Aminado naman si Coach Tim na nainis siya sa pagkatalo ng Gene King sa Meralco Bolts. At bagamat wala ng oras para sa matinding paghahanda, sinabi nito na susubukan nilang bumawi sa pagkatalo sa pamamagitan ng laban ng Ginebra sa Rain or Shine na nagmumula din sa pagkatalo sa NLEX. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nanganganib ang TNT Tropang 5G na hindi nila makuha ang twice to beat incentive ng PBA. Yan ay bunga ng pagkatalo nila sa Phoenix. Kaya naman sa panayam ng media, tila naghahanda na si Coach Chot Reyes tungkol sa posibleng mangyari sa kanilang kuponan. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Wala na. Kailangan namin maging handa kami na talunin ang sino man ng 2 beses. Ando na yung mindset namin na kailangan naming talunin ang 2 beses yung makakalaban namin sa quarterfinals. So diretso at walang paligoy-ligoy yung mensahe ni Coach Chot Reyes. Yung sinabi niyang we have to be prepared to beat somebody twice. Malinaw na pagtanggap sa situation ng TNT Tropang 5G matapos ang masakit na pagkatalo sa Phoenix. Imbes na isipin pa yung twice to beat incentive or advantage, inilipat na nila yung mindset sa mas mahirap na ruta, di ba? Yung kailangan mong manalo ng 2 beses para makausad doon. Kung babalikan mo yung laro mga playoffs, malaking opportunity yung nasayang ng TNT dun eh. Natalo sila sa overtime laban sa Phoenix, nakakabalik lang ng import ha. Ibig sabihin, team na hindi pa fully gelled pero nakuha pa rin yung panalo. Dito mo makikita na nagkulang ang TNT talaga sa execution sa crucial moments. At yun ang dahilan kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon na mas komplikado ang playoff path nila dyan. Ngayon, ang sinasabi ni Coach Chot, adjustment sa reality. Mula sa pagiging contender sa top 4, posibleng maging lower seed na sila ngayon. At kapag gano'n na nangyari, wala ka ng safety net, di ba? Kailangan mong patunayan na kaya mong talunin ng isang team, hindi lang minsan, kung hindi 2 beses, na mas mahirap lalo na kung dikit yung laban at pagod na yung mga players sa sunod-sunod na laro. Sa huli, ang magiging susi dito mga playoffs para sa TNT is yung mental toughness at consistency nila dyan. May laban pa sila kontra Magnolia Hotshots at Barangay Ginebra San Miguel at dito nila kailangan bumawi. Dahil kung hindi nila maayos ang execution at mindset nila dyan, posibleng hindi lang twice to beat ang mawala sa kanila, pati yung tsansa nila na umabot sa mas malalim na bahagi ng playoffs. Katulad ng TNT Tropang 5G, tinalo din ng Meralco Bolts ang Barangay Ginebra. Nang makapanayam ng media, inamin ni Coach Tim ang pagkainis sa laban. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Hindi kami nagpakita ngayong gabi. Nangyayari talaga yan minsan eh. Marami na akong naranasan mga ganung laro. Masyado itong naging typical para sa amin. At yun ang nakakainis doon. Ginawa namin yung ginagawa ng karamihan sa mga team. Bumibigay matapos ang isang mahabang winning streak. Isa lang to sa mga gabing ganun eh. Wala na kami sa laro. Galing kami sa 5 sunod na panalo at hindi handa ang mga players. Mas gutom at mas magaling ang Meralco ngayong gabi. Kaya kailangan na lang namin kalimutan to. Hindi na ito yung tunay na kami eh. So talo yung TNT Tropang 5G and talo din ang Barangay Ginebra. Dalawa sa pinaka-paborito ngayong conference, di ba? At doon mo makikita kung gaano ka-unpredictable ang PBA sa ngayon. Lalo na sa puntong papasok na sa crucial stretch ng elimination kung saan bawat panalo at talo may malaking epekto sa standings. Sa panig ng Ginebra mga ka-playoffs, malinaw ang disappointment ni Coach Tim Cone. Hindi dahil lang sa talo, kung hindi sa paraan ng pagkatalo. Galing sila sa 5 sunod na panalo, di ba? Pero biglang bumagsak yung energy laban sa Meralco Bolts na mas gutom at mas determinado dyan. Yung sinabi niyang we didn't show up, ramdam mo na hindi nila na-maintain yung intensity na dala ng winning streak, di ba? At kahit may production si Justin at si RJ Abarientos, kulang yung support. Samantalang yung Meralco, balance ang scoring at mas maayos ang ball movement. Alam nyo mga ka-playoffs, minsan talaga bumababa ang urgency kapag sunod-sunod ang panalong tinatala ng team eh. Nagiging kampante, di ba? At yun ang nangyari sa Barangay Ginebra. Hindi sila naging sharp at sa ganung level ng competition mga ka-playoffs, kahit konting deep lang sa focus, paparusahan ka kagad ng kalaban dyan. Kaya sinabi niya na hindi kami yan. Dahil alam niya na hindi yun ang identity or yung tunay na identity ng Barangay Ginebra. Sa kabuuan,
Parehong wake-up call to mga ka-playoffs para sa Ginebra at sa TNT. Sa Ginebra kasi kailangan nilang ibalik agad ng disiplina at energy, lalo na't dikit yung laban para sa twice to beat. Sa TNT naman, gaya ng sinabi ni Coach Chot Reyes, kailangan na nilang ihanda yung sarili sa mas mahirap na landas dyan. Sa puntong ito ng conference, hindi na pwedeng magkamali dahil bawat slip may katapat na malaking consequence sa playoff positioning. Sa kabila ng tila pagkainis sa nasabing bakbakan, tila hindi naman nababahala si Coach Tim Cone sa natamong pagkatalo. Aminado siyang wala ng oras para maghanda, pero titingnan umano nila kung kayang makabawi laban sa rain or shine. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Christian Jacinto ng spin. Hindi na kami masyadong nag-aalala tungkol dito. Kailangan kasi namin kagad bumawi. Wala kaming masyadong oras dahil haharap agad kami sa rain or shine. Kaya doon na kami nakatuon ngayon. Mula dito, titingnan namin kung makakabawi kami sa linggo. Well, malinaw ang gusto mangyari ni Coach Tim Cone para sa Barangay Ginebra mga playoffs. Hindi na siya masyadong tumitingin sa nakaraang pagkatalo. Tinitingnan niya yung dikit na schedule nila. Yung mindset na we don't have much time, ibig sabihin playoff mode na kagad ang approach. Wala nang pwedeng sayangin na game dahil bawat panalo may epekto sa twice to beat race. Ngayon, kung i-apply mo sa laban nila kontra rain or shine, galing din sa matinding emosyon ng rain or shine matapos silang matalo sa NLEX Road Warriors sa dikit at controversial na ending. Ibig sabihin, parehong teams galing sa bad loss. Ginebra na galing sa blowout, rain or shine na galing sa heartbreaking finish. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, sino ang mas mabilis mag-reset ang kadalasang lamang? Para sa rain or shine, alam na natin base sa kwento ng huling laro nila na dikit sila pero nadala sa crucial possession at late game execution. Ibig sabihin may energy sila. Pero minsan, sumasablay sa closing moments. Samantalang yung Barangay Ginebra, ang issue naman, consistency at energy after winning streak. Kaya pressure ngayon sa kanila na ibalik agad yung intensity, di ba? Kaya ang magiging laban nila, hindi lang tungkol sa plays, kung hindi, tungkol sa mental toughness. Kung mas mabilis makakabawi ang Barangay Ginebra sa tamang execution at energy, may edge sila dyan. Lamang sila, di ba? Pero kung dala pa rin ng rain or shine, yung may kailangan kaming patunayan na mentality or mindset pagkatapos ng NLEX loss, pwede itong maging dikit na laban na posibleng mauwi sa clutch possessions ulit. Sa dulo, yung team na mas composed sa final minutes ang mas malamang na mananalo dyan. So guys, maraming salamat.